Ang kasal na naging abo, isang tunog lang yon, pero sapat na para gumuho ang mundo niya. Ang marahan at halos hindi marinig na pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa ay mas malakas pa sa tugtog ng organ na umaalingaw-ngaw sa buong katedral. Nakatayo si Arden Valmores sa dulo ng altar, sa ilalim ng matitingkad na ilaw, at sa harap ng daan-daang bisitang nakatingin sa kanya. Lahat ay perpekto. Ang mga puting rosas, ang malamig na hangin mula sa aircon, ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa kandila. Pero gumuho ang lahat dahil sa isang text message mula kay Clarissa, ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng dapat ay naglalakad na ngayon papalapit sa kanya. "I'm sorry, Arden. Hindi ko kaya." Iyon lang. Dalawang maikling pangungusap na bumasag sa kanyang pagkatao. Dalawang pangungusap na dumurog sa pangalang Valmores na pilit niyang iwinawagayway muli matapos ang trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, isang apoy na dala ng matinding kahihiyan. Napahigpit ang kamao niya sa kanyang tagiliran. Nanatili siyang nakatayo, matigas na parang estatwa, pero sa loob niya ay nagwawala ang isang bagyo. Hindi maari. Hindi sa ganitong paraan. Nagsimula ang mga bulungan. Dahan-dahan, parang lason na kumakalat sa hangin. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mga bisitang nagsisimulang magtinginan, magbubulungan, at ang mga cellphone na unti-unti nang itinatapat sa kanya. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagtataka. Ang paghanga ay naging pagkutya. Anong nangyayari? Narinig niyang bulong ng kanyang tita Felina mula sa unang hilera ng upuan. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang tanging naglalaro sa isip niya ay ang kahihiyan. Ang kahihiyan ng isang Valmores na iniwan sa altar. Parang inuulit ng tadhana ang mapait na kahapon, ang pagkakanulo na siyang nagpabagsak sa kanyang ama. Biglang may tumunog na cellphone mula sa pwesto ng media. Isang reporter ang nagmamadaling sumagot. At maya-maya pa, kumalat na ang balita na parang apoy. Tumakas daw si Clarissa de Silva. Dala ang 5 milyong piso na ipon ni Mr. Valmores. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang likod. 5 milyon. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan nila. Kinuha nito. Kinuha lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang pumukaw sa lahat. "Mama!" Napalingon si Arden at nakita ang kanyang inang si Eliana. Nasapo-sapo ang dibdib at unti-unting bumabagsak sa sahig. Nawalan ito ng malay, pero bago pa man ito tuluyang bumagsak, isang pamilyar na anino ang mabilis na sumalo rito. Si Lia Rosal, ang kasambahay na 2 taon nang nag-aalaga sa kanyang ina. Nakita niya ang pagkataranta at pag-aalala sa mga mata nito habang tinatapik-tapik ang pisngi ni Eliana. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, isang desperadong ideya ang nabuo sa isip ni Arden. Isang ideyang puno ng sakit, galit at pagnanais na iligtas ang anumang natitira sa kanilang dangal. Dangal. Pamilya. Ang apelyido. Hindi niya hahayaang yurakan ito ng kahit sino. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa altar. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Naghiwalay ang mga tao para bigyan siya ng daan. Lahat ay nakatingin, nag-aabang sa susunod niyang gagawin. Nilagpasan niya ang kanyang tita Felina na namumutla sa galit. Nilagpasan niya ang mga kamerang nakatutok sa kanya. Huminto siya sa harap ni Lia, na kasalukuyan pa ring inaalalayan ang kanyang ina. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga matang mapanghusga, sa harap ng kahihiyang bumabalot sa buong katedral, nagsalita si Arden. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. "Siya ang magiging bride ko." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga bulungan ay natigil.
Maging ang pag-click ng mga kamera ay huminto. Lahat ay nakatingin kay Leah. Ang simpleng kasambahay na ngayon ay nasa sentro ng entablado. Tumingin si Arden ng diretso sa mga mata ni Leah. Nakita niya ang pagtutol at galit na nabubuo roon. Pero hindi siya nagpatinag. Kailangan niya itong gawin. Inulit niya. Mas malinaw, mas may diin. Pakasalan mo ako, Leah. 1 taon, 5 milyon. Ang pagkakatulala ay napalitan ng panginginig. Naramdaman ni Leah ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Hila-hila siya palayo sa kaguluhan. Hindi niya namalayan kung sino ang humihila sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pinto ang bumukas, itinulak siya sa loob at muling isinara. Biglang tumahimik ang lahat. Nasa loob siya ng isang maliit na opisina sa likod ng katedral. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likidong gumagapang sa buo niyang katawan. Ang mga mata ng daan-daang tao kanina nakatutok sa kanya. Parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. 5 milyon. 1 taon. Pakasalan mo ako. Ang mga salita ni Sir Arden ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang alok? O isang utos? O isang insulto? Isang nag-aalab na galit ang biglang pumalit sa kanyang takot. Sino siya para gawin sa kanya ito? Ano ang tingin niya sa kanya? Isang bagay na pwedeng kunin at bayaran para lamang pagtakpan ang sarili nitong kahihiyan? Hindi siya isang produkto na pwedeng bilhin sa palengke. Napayukom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang buksan ang pinto, magmarcha pabalik doon, at isampal sa mukha ni Arden Balmores ang alok nito. Ngunit sa halip na gawin iyon, ang kamay niyang nanginginig ay dahan-dahang kinuha ang luma niyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Leah, anak, napatawag ka. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay pagod at pilit na pinatatag. Nay, kamusta po kayo? Kamusta po si Bunso? Pilit niyang pinakalma ang sariling boses. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Heto anak, ayos lang kami. Medyo inubo lang ulit ang kapatid mo kaninang umaga. Kasabay ng pagsasalita ng kanyang ina, isang mahina at basag na pag-ubo ang narinig ni Leah mula sa background. Ang bawat ubo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang kapatid niyang si Leo, 16 na taong gulang, ay may malubhang sakit sa atay. Ito ang dahilan kung bakit siya nandito sa Maynila, kung bakit tinitiis niya ang lahat. Nakausap ko ang doktor kahapon, anak. Pagpapatuloy ng kanyang ina, at sa tono nito, alam na ni Leah ang kasunod. Kailangan na raw talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huminto ito. Hindi na kayang ituloy. Magkano po, Nay? Tanong ni Leah. Kahit alam niyang masasaktan lang siya sa sagot. Isang sandaling katahimikan. Halos 5 milyon daw lahat, anak. Gumuho ang mundo ni Leah sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. 5 milyon. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya mahahawakan. Isang halaga na katumbas ng buhay ng kanyang kapatid. At isang halaga na inaalok sa kanya ni Arden Balmores. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Leah sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Umiyak siya ng umiyak. Iyak ng galit, ng pagkalito, at ng kawalan ng pag-asa. Nawala na ang kanyang pagtutol, nawala na ang kanyang pride. Ang natira na lang ay ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Kinagabihan, sa malamig at malawak na library ng mansyon ng mga Balmores, hinarap niya si Arden. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mukha ay kasing tigas ng kahoy na yon. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito sa mesa ang isang folder. Basahin mo.
Isang kontrata. Nakasaad dyan ang lahat ng kondisyon. Malamig na sabi nito, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Binuksan ni Leah ang folder. Nandoon nga ang lahat. Kasal sa huwes kinabukasan. Titira siya sa master's bedroom. Sasamahan niya si Arden sa mga business event. Walang pisikal na contact. Walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa. At sa katapusan ng 1 taon, makukuha niya ang 5 milyong peso. Parang binibenta niya ang kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang lumukob sa kanya. Tapang na dulot ng pangangailangang protektahan ang huling piraso ng kanyang dignidad. Kinuha niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa. May idadagdag ako, mahinang sabi niya. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Arden ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi pinansin ni Leah ang matalim nitong titig. Sa ilalim ng huling paragraph ng kontrata, sa maliit na espasyong natitira, isinulat niya ang sarili niyang kondisyon. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig, ngunit malinaw. Hindi maaaring tapakan ng kahit sino ang aking pagkatao at dignidad. Pagkatapos, ay buong lakas niyang inilagda ang kanyang pangalan sa ilalim. Leah Rosal. Itinulak niya pabalik ang kontrata kay Arden. Kinuha ito ni Arden at binasa ang dinagdag niya. Isang halos hindi mapansing kislap ang dumaan sa mga mata nito. Isang kislap na hindi mabasa ni Leah kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos ay kinuha rin nito ang ballpen at inilagda ang tanyag na pirma. Arden Valmores. Tapos na. Ang kasunduan ay selyado na. Tumayo si Arden, isinara ang folder at tumingin sa kanya ng malamig. Bukas na bukas, lilipat ka na sa master's bedroom. Maghanda ka, Ginang Valmores. Ang master's bedroom ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Nakatayo si Leah sa gitna ng kwarto. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang gamit. Ang kama ay napakalaki. Kayang-kaya sigurong pagtulugan ng 10 tao. Gawa sa dark wood ang mga mirrors at may isang malaking salamin sa dingding kung saan kitang-kita niya ang sarili niyang anyo. Isang maliit na babae sa loob ng uniforme ng kasambahay na naliligaw sa isang lugar na hindi para sa kanya. Ito na ang magiging mundo niya sa loob ng 1 taon. Isang magandang kulungan. Sa unang linggo, halos hindi niya nakikita si Arden. Umaalis ito bago pa man siya magising at umuuwi kapag hating gabi na at tulog na siya. Nag-iiwan ito ng amoy ng alak sa hangin. Isang amoy na puno ng lungkot at galit. Nagkikita lamang sila tuwing hapunan kasama ang ina nitong si Doña Eliana. At sa mga hapunan na yon, sila ang pinakaperpektong mag-asawa sa buong mundo. Kumusta ang araw mo, mahal? Magalang na tanong ni Arden habang inilalagay ang isang piraso ng steak sa plato ni Leah. Ayos lang, mahal. Medyo napagod lang sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Sagot naman ni Leah, kasabay ng isang matamis ngunit pilit na ngiti. Ngunit sa oras na umalis si Doña Eliana sa hapagkainan, ang lahat ng tamis ay naglalaho. Ang mga ngiti ay nabubura. Ang katahimikan ay nagiging mabigat at malamig. Parang yelo na pumupuno sa pagitan nilang dalawa. Si Arden ay agad na tatayo at magkukulong sa kanyang library habang si Leah naman ay maiiwang mag-isa sa malaking mesa. Gabi-gabi, bago matulog sa gilid ng napakalaking kama, naririnig niya ang mga tunog mula sa library. Ang kalansing ng bote ng alak, ang malalim na pagbuga ng hininga. Minsan, may maririnig siyang mahinang pag-ungol, parang isang hayop na nasasaktan. Hindi niya trabaho ang pakialaman ito. Iyon ang sabi niya sa sarili. Bayad siya para magpanggap, hindi para mag-alala. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Isang gabi, hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa library. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. Ang nakita niya ay dumurog sa kanyang puso. Nakita niya si Arden na nakasubsob sa mesa
Napapaligiran ng mga basyo ng bote ng alak. Ang mamahalin nitong suit ay lukot na at ang buhok ay magulo. Mahimbing itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang sakit. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang awa o marahil ay ang 2 taon na nakasanayan niyang alagaan ang ina nito. Pumasok siya sa loob, pinulot ang mga basyo ng bote at inilagay sa isang tabi. Kumuha siya ng isang maliit na kumot mula sa sofa at maingat na ibinalot sa mga balikat ni Arden. Pagkatapos, tumayo lang siya roon. Pinagmamasdan ito. Kung wala ang gaspang sa muka at ang anino ng galit sa mga mata, mukha itong payapa. Mukha itong isang lalaking nangangailangan lang ng kalinga. Bigla itong gumalaw. Nagising ito. Nagulat si Arden nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at pagkatapos ay naging matalim. Anong ginagawa mo dito? Ang boses nito ay magaspang, puno ng alak. Sir, nakita ko po kayong... Hindi niya matuloy ang sasabihin. Biglang tumayo si Arden. Medyo umindayog ito dala ng kalasingan at itinulak niya palayo ang kumot na ipinatong ni Leah sa kanyang balikat na para bang isa yung maruming basahan. Ang mga mata nito ay puno ng galit at kahihiyan. Hindi mo kailangang gawin yan, madiin nitong sabi. Ang bawat salita ay matigas at malamig. Bayad ka para magpanggap, hindi para maging personal na katulong. Bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa pisngi ni Leah. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kaunting awa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kirot ng pagiging mababa. Hindi siya umimik. Tumango lang siya, isang beses. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng library. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Bumalik siya sa napakalaking kwarto at humiga sa gilid ng kama. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang labanan ang lamig na hindi naman dulot ng aircon. Ang mga pader ng malaking bahay na ito ay mas matataas at mas matitibay kaysa sa inaakala niya. At sa pagitan nila ni Arden, may isang pader na gawa sa pera at isang kontratang hindi niya kayang sirain. Ilang gabi pa ang lumipas sa ganoong paraan. Mga hapunan na puno ng pagkukunwari at mga gabing puno ng katahimikan. Nasanay na si Leah na matulog na may unan sa pagitan nila, isang hindi nakikitang harang na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kasunduan. Hanggang sa isang gabi, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon, isang sigaw na puno ng takot at sakit. Napabalikwas ng bangon si Leah. Ang sigaw ay nagmula sa library, mula kay Arden. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero ang takot na narinig niya sa sigaw na yon ay mas matindi kaysa sa takot niya sa galit nito. Binuksan niya ang pinto ng library. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, nakasandal sa estante ng mga libro. Ang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig at pawis na pawis ang kanyang noo. Kahit na malamig ang buong silid. Isang masamang panaginip. Lalapit na sana si Leah nang bigla itong magsalita ulit. Pero ngayon ay mahina na. Parang isang batang nawawala. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. Papa! Wag! Ang kalabog. Ang basag na salamin. Ang mukha ni Papa. Sa panaginip ni Arden, palaging umuulan. Ang bawat patak ng ulan ay kasing bigat ng mga luhang hindi kailanman iniyak ng kanyang ama. Nakikita niya itong muli, nakatayo sa balkonahe ng kanilang lumang bahay, basang-basa, ang mga balikat ay nakakrus, talunan. Patawad anak, sabi ng kanyang ama sa panaginip. Ang boses ay mahinang bulong na tinatangay ng hangin. Pinagkatiwalaan ko siya. Pagkatapos ay ang pagtalon. Ang nakabibinging katahimikan at ang tunog ng isang bagay na nabasag.
Nagising si Arden sa sarili niyang paghinga. Humahabol siya ng hangin na para bang kalalabas lang niya mula sa ilalim ng tubig. Malamig ang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo at likod. Ang amoy ng alak at lumang libro sa kanyang library ay ang unang bumati sa kanya. Isang pamilyar na paalala ng kanyang gabi-gabing pagtakas. Pero may iba pa. May isang presensya. Napamulat siya ng mga mata. Sa una, malabo ang lahat. Pagkatapos ay unti-unting luminaw ang isang anyo sa harap niya. Isang babae, si Leah. Nakaluhod ito sa sahig sa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi niya maintindihan. May hawak itong puting panyo at dahan-dahang ipinupunas sa kanyang noo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ito palayo. Gaya ng ginagawa niya sa lahat. Gusto niyang ipaalala rito na isa lang itong kasambahay, isang estranghero na binayaran niya. Pero walang lakas na lumalabas sa kanyang bibig. Ang bangungot ay ninakaw ang lahat ng kanyang enerhiya. Iniwan siyang hubad at mahina. Ang tanging nagawa niya ay titigan ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leah. Hindi ito sigurado sa gagawin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umupo sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya at nagsimulang kumanta. Hindi isang engrandeng awit, isang simple at lumang hele. Ang boses nito ay hindi perpekto, may bahagyang panginginig, ngunit puno ito ng isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Arden. Sinseridad. Tulog na, bunso ko. Sa una, gusto niyang pagtawanan. Isang uyayi para sa kanya. Ngunit habang pinakikinggan niya ang himig, naramdaman niya ang unti-unting paghupa ng bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ang himig ay parang agos ng maligamgam na tubig. Dahan-dahang nililinis ang dumi at sakit na naiwan ng kanyang panaginip. Hindi na niya nilabanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan niya ang sarili na malunod sa simpleng himig na yon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi gumuho. Ngunit sa unang pagkakataon, isang maliit na sinag ng liwanag ang nakalusot sa mga bitak. Sa gabing iyon, sa sahig ng kanyang malamig na library, sa saliw ng isang lumang oyayi, natulog si Arden Valmores nang mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang panaginip, walang multo, tanging kapayapaan. Kinabukasan, nagising siya hindi sa sahig, kundi sa malambot na kama sa master's bedroom. Saglit siyang nalito. Paano siya napunta rito? Pagkatapos ay naalala niya ang lahat. Ang bangungot, ang sigaw, si Leah, ang kanta. May kakaiba sa silid. Bukas ang mga kurtina, pinapapasok ang sikat ng araw. At sa bedside table, may isang tray. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na sopas at isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ang papel. Sulat kamay ni Leah. Kainin mo ito para sa almusal. Leah. Tinitigan niya ang sopas. Isang simpleng chicken noodle soup. Umalingasaw ang mabangong amoy nito. Kahit ayaw niyang aminin, nagugutom siya. Maingat siyang umupo at kinuha ang kutsara. Sa unang higop, natigilan si Arden. Ang lasa. Pamilyar na pamilyar. Ito ang sopas na palaging ipinagmamalaki ng kanyang ina sa mga kaibigan nito. Ang sopas na hinahanap-hanap nito tuwing hindi maganda ang pakiramdam. Ang sopas na minsan niyang narinig na sinabi ni Doña Eliana na may lasang pag-aaruga. Biglang nag-sink in sa kanya ang lahat. 2 taon. 2 taon na niyang naririnig ang tungkol sa sopas na ito, pero hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Ngayon, alam na niya. Ang babaeng binayaran niya para magpanggap. Ang babaeng tinatrato niyang parang hangin. Ang babaeng iyon pala. Sa loob ng 2 taon, ang siyang tahimik na nag-aalaga sa kanila sa paraang hindi niya kailanman napansin. 1 linggo,
Isang linggo nang hindi lasing si Arden. Isang linggo na siyang umuuwi bago maghating gabi. Isang linggo na siyang kumakain ng almusal na inihahanda ni Leah. Hindi pa rin sila nag-uusap tungkol sa mga personal na bagay, pero wala na ang dating matinding lamig sa pagitan nila. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang nagkakape, at sa halip na mag-iwas ng tingin, bahagya itong tumatango. Ang mga maliliit na pagbabagong yon ay nagbigay kay Leah ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: pag-asa. Nagsisimula siyang isipin na marahil kaya nilang lagpasan ang isang taon na ito ng mapayapa. Marahil, sa huli, hindi lang pera ang makukuha niya, kundi pati isang uri ng pagkakaibigan. Ngunit ang kapayapaan ay marupok, at ang pag-asa ay madaling mabasag. Isang hapon, habang nagdidilig si Leah ng mga halaman sa hardin, isang itim at makintab na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit, malalaking itim na salamin, at may pulang-pulang kolorete sa labi. Si Doña Felina, ang tiyahin ni Arden, ang babaeng sumigaw ng malakas sa simbahan noong araw ng kasal. Naramdaman agad ni Leah ang kaba. May dalang mabigat na hangin ang pagdating ng babaeng ito, isang uri ng panganib na hindi niya maipaliwanag. Pumasok si Doña Felina sa mansyon na parabang siya ang reyna. Bit-bit ang napakaraming maleta na ipinabuhat niya sa driver. Sinalubong siya ni Doña Eliana na may ngiti. Ngunit si Leah ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Hindi alam kung ano ang gagawin. "Felina, anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagsabi na darating ka." Masayang bati ni Doña Eliana. "Oh, Eliana, gusto ko lang kayong sorpresahin," sabi ni Doña Felina, sabay halik sa pisngi ng hipag. Ang kanyang mga mata ay matalas na lumibot sa paligid hanggang sa huminto ito kay Leah. "At gusto ko ring personal na makilala ang bagong asawa ng aking pamangkin." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang asawa ay may bahid ng pangiinsulto. Sa hapunan, naging 4 na sila sa mesa. At ang hapunan na yon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Leah. "Saan ka nga ulit galing, Hija?" tanong ni Doña Felina habang maarte niyang hinihiwa ang kanyang pagkain. "Sa Laguna po," magalang na sagot ni Leah. "Ah, Laguna. At ang mga magulang mo?" "Nasa probinsya po. Magsasaka po ang tatay ko at ang nanay ko po ay nasa bahay lang." "I see. Anong tinapos mo?" Sunod-sunod na tanong nito na para bang isa siyang suspek sa isang investigasyon. "High school lang po, ma'am." Narinig ni Leah ang mahinang pag-unggot ni Doña Felina. "Walang duda. Ang swerte mo naman, Hija. Mula sa pagiging katulong, ngayon ay isa ka ng Valmores." Naramdaman ni Leah ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero nanatili siyang tahimik. Iyon ang usapan. Iyon ang nasa kontrata. Bago pa man siya makasagot, isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon. "Tita, she is my wife. That's all you need to know." Lahat sila ay napatingin kay Arden. Nakatingin ito nang diretso sa kanyang tiyahin. Ang panga ay matigas. Ito ang unang pagkakataon na ipinagtanggol siya ni Arden. Ang puso ni Leah ay biglang tumibok ng malakas, pero hindi nagpatalo si Doña Felina. Ngumiti lang ito ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Of course, pamangkin. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo." Pagkatapos ng hapunan, habang papunta si Leah sa kusina para uminom ng tubig, bigla siyang hinarang ni Doña Felina sa isang madilim na pasilyo. Wala na ang pekeng ngiti. Ang mukha nito ngayon ay puno ng pagkamuhi. "Huwag kang mag-ilusyon, babae," mariin itong sabi. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Alam ko ang mga laro ng mga babaeng tulad mo. Pera lang ang habol mo. At sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay." Napaatras si Leah, ngunit tumama ang kanyang likod sa malamig na pader.
wala siyang masabi. Kinagabihan, sa isang maliit na salo-salo para sa mga kaibigan ng pamilya, sinadya ni Doña Felina na mabunggo si Lia. Ang hawak nitong baso ng red wine ay tumapon lahat sa puting bestida na suot ni Lia. "Oh my goodness, I'm so sorry, Hija. Ang lampa ko naman," sabi nito. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. "Ayos lang po," sabi ni Lia, habang sinusubukang punasan ang malaking pulang mantsa. "Magbibihis lang po ako." Dali-dali siyang umakyat sa master's bedroom, hiyang-hiya. Habang naghahanap siya ng pamalit na damit sa walk-in closet, hindi niya namalayan na ang pinto ng kanilang kwarto ay dahan-dahang bumukas. Si Doña Felina ay pumasok na parang isang magnanakaw. Ang mga mata ay mabilis na naglilibot. Naghahanap ng isang bagay na magagamit niyang ebidensya laban sa babaeng kinamumuhian niya. May mali. Iyon ang naramdaman ni Arden habang pinagmamasdan ang kanyang tita Felina mula sa kabilang dulo ng sala. Mula nang dumating ito, naging mabigat ang hangin sa buong pamamahay at ngayon, sa maliit na pagtitipon na ito, may kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang tiyahin. Isang kislap ng tagumpay. Nakita niya ang nangyari kanina, ang aksidenteng pagkatapon ng wine sa bestida ni Lia. Kilala niya si Tita Felina. Walang aksidente sa bawat galaw nito. Nang umakyat si Lia para magpalit, sumunod ang tingin ni Arden sa kanyang tiyahin. Nakita niya itong pasimpleng nagpaalam sa kausap at dahan-dahang naglakad patungo sa hagdanan, patungo sa direksyon ng master's bedroom. Isang hinala ang biglang pumasok sa isip ni Arden. Mabilis siyang nagdahilan sa kanyang mga kausap at sinundan ito. Hindi siya nagkakamali. Nakita niya ang likod ng kanyang tita Felina na pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Ano ang binabalak nito? Hindi siya pumasok. Sa halip, naghintay siya sa labas, nakatago sa isang madilim na sulok. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din ito at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa labi nito ay hindi na maitago. May hawak itong isang pamilyar na folder, ang marriage contract nila. Napapikit si Arden ng mariin. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit mula sa kanyang sikmura. Bumalik siya sa sala, ang bawat hakbang ay kontrolado. Umupo siya na parang walang nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na humiwalay sa kanyang tiyahin. Naghintay siya, at hindi nga nagtagal, bumaba na si Lia. Suot ang isang simpleng asul na bestida. Ang mukha niya ay namumula pa rin sa hiya. Umupo ito sa tabi niya nang hindi umiimik. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Doña Felina. "Excuse me everyone," malakas na sabi nito at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. "I think meron lang tayong kailangang linawin ngayong gabi." Naglakad ito papunta sa gitna ng sala, itinaas ang folder na hawak. "Marami sa inyo ang nagtataka kung paano nangyari na ang aking pamangkin, isang Valmores, ay bigla na lang nagpakasal sa isang kasambahay." Narinig ni Arden ang mahinang paghinga ni Lia sa tabi niya. Nakita niya kung paano ito napayuko, kung paano nito pinisil ang laylayan ng kanyang bestida. Gusto nitong maglaho na lang bigla. "Well, wonder no more," pagpapatuloy ni Doña Felina, sabay buklat ng folder. Dahil ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas, isang kontrata. Inihagis niya ang kontrata sa center table para makita ng lahat. Ang mga bisita ay nagulat. Nagsimula na naman ang mga bulungan. Tinuro ni Doña Felina si Lia. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa pagpipigil ng galit at tagumpay. "Isa kang manggagamit. Binili ka lang ng pamangkin ko para pagtakpan ang kahihiyan niya." Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Arden. Hindi ang galit dahil sa nabunyag na sikreto. Hindi ang takot sa sasabihin ng ibang tao, kundi isang matinding puot dahil sa ginawang pagpapahiya kay Lia, ang babaeng tahimik na nag-aalaga sa kanyang ina, ang babaeng nagtimpla sa kanya ng sopas, ang babaeng kumanta para sa kanya sa gitna ng gabi para lang mapawi ang kanyang mga demonyo.
Ang babaeng nagdagdag ng sarili niyang kondisyon sa kontrata. Hindi maaring tapakan ng kahit sino ang aking pagkatao at dignidad. At ngayon, ang dignidad na yon ay niyuyurakan ng sarili niyang kadugo. Isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa lahat. Tumayo si Arden. Ang mga kamay ay nakakuyong sa ibabaw ng mesang salamin na ngayon ay may lamat na. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na katutok hindi sa mga bisita, kundi kay Doña Felina. Tumigil ka. Ang boses niya ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng awtoridad at panganib. Natahimik ang lahat, maging ang kanyang tiyahin. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel ng kontrata sa mesa. Tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos, sa harap ng lahat, pinunit niya ito. 1, 2, 3, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Tapos na ang kontrata, mariin niyang sabi. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Doña Felina. Hindi dahil sa sinabi mo, tita. Tumingin siya kay Leah, na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagtataka. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. Pero dahil mula ngayon, pagpapatuloy niya ang boses ay mas malakas na para marinig ng lahat. Ang kasal na ito ay magiging totoo. Hinila niya si Leah patayo, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa kaguluhan. Naglakad sila papalabas ng silid, iniwan ang mga piraso ng papel sa sahig, iniwan ang mga nagulat na bisita, at iniwan si Doña Felina na hindi makapaniwala. Talunan sa sarili nitong laro. Ang pagpihit ng doorknob, ang pagsara ng pinto. Sa loob ng master's bedroom, sa wakas ay bumitaw si Arden sa kamay ni Leah. Ngunit sa halip na iwan siya, humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Hindi nakasagot si Leah. Tumango lang siya. Kahit na ang totoo ay parang sasabog ang kanyang dibdib sa halo-halong emosyon. Ang kahihiyan, ang takot, ang gulat, at ang isang maliit at mainit na kislap ng kilig. Ang kasal na ito ay magiging totoo. Paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Alam niyang marahil ay sinabi lang iyon ni Arden para isalba ang sitwasyon, para protektahan ang pangalan nito, pero hindi niya mapigilan ang sarili niyang umasa. Ang sinabi ko sa baba. Nagsimulang magpaliwanag si Arden, pero pinutol ito ni Leah. Alam ko po. Mahinang sabi niya, salamat po. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang karaniwang malamig na katahimikan. Iba ito. May bigat, pero may koneksyon. Hindi ka dapat nagpapasalamat, sabi ni Arden. Ang tingin ay nasa sahig. Kasalanan ko kung bakit ka napunta sa sitwasyong ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang isang Arden Valmores na hindi CEO, na hindi amo, kundi isang tao lang. Isang taong may pinagdadaanan. Kamusta na pala ang kapatid mo? Pag-iiba nito ng usapan na ikinagulat ni Leah. Si Bunso po? Ayos naman po. Naghihintay na lang po kami. Nakausap ko na ang doktor niya. Sabi ni Arden na ikinatigil ng paghinga ni Leah. Ako na ang bahala sa lahat. Bukas, ipalilipad ko sila dito sa Maynila para maasikaso sa pinakamagaling na ospital. Napatingin si Leah sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pasasalamat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sir, bakit po? Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Dahil asawa kita, simpleng sagot ni Arden, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Leah na ang pader sa pagitan nila ay unti-unti nang natitibag. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamapayapa sa buhay ni Leah sa loob ng mansyon. Hindi na siya tinatrato ni Arden na parang hangin. Nag-uusap na sila tungkol sa mga simpleng bagay.
Nalaman niyang mahilig pala ito sa kape na walang asukal at paborito nito ang mga lumang action movies. Nalaman naman ni Arden na mahilig si Leah sa mga halaman at pangarap talaga niyang maging isang nurse. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng hardin, nagkatawanan sila dahil sa isang asong ligaw na biglang pumasok at naglaro sa putikan. Sa gitna ng tawanan, nagkatitigan sila. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Leah ang kontrata. Nakalimutan niya ang pera. Ang nakikita na lang niya ay ang lalaki sa harap niya. Ngunit ang kahapon ay laging may paraan para magbalik. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Arden, isang gwardiya ang nagmamadaling pumasok. Sir Arden, may nagpupumilit pong pumasok. Ayaw pong magpaawat. Sino? Kunot noong tanong ni Arden. Nagpakilala po siyang Clarissa de Silva. Parang isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos kay Leah. Natigilan si Arden. Ang hawak na tasa ng kape ay nanigas sa ere. Ang pangalan pa lang na yon ay sapat na para palamigin ang buong silid kainan. Huwag ninyong papasukin, mariing utos ni Arden. Pero sir, nagwawala po sa labas. Sumisigaw po na kailangan daw kayong makausap. Bago pa man makasagot si Arden, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa entrada. Arden, please, pakinggan mo ako. At doon, sa may pintuan, nakatayo si Clarissa. Malayong-malayo sa itsura ng isang bride. Ang buhok niya ay magulo, ang damit ay luma, at ang mukha ay payat at puno ng luha. Mukha siyang kaawa-awa. Naglakad ito papasok, lumuhod sa sahig sa harap ni Arden at Leah. Arden, patawarin mo ako. Niloko lang ako. Niloko niya ako. Humagulgol ito. Tumingin si Arden sa babaeng minsan niyang minahal, ang mukha ay walang emosyon. Sinong nanloko sa'yo? Si Mateo, isang businessman. Pinangakuan niya ako ng lahat. Kinuha niya ang pera, Arden. Ang pera mo. Iniwan niya akong walang-wala. Patawarin mo ako, Arden. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nanatiling matigas ang mukha ni Arden, ngunit nakita ni Leah ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng awa, isang bakas ng nakaraan. Hindi niya ito itinulak palayo. Tumayo ka dyan, utos ni Arden. Mag-usap tayo sa opisina. Hindi pinansin ni Arden si Leah. Tumayo ito at naglakad papunta sa library. Kasunod ang humihikbing si Clarissa. Naiwan si Leah na mag-isa sa hapagkainan. Ang init na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang babae mula sa nakaraan ni Arden ay nagbalik. At sa isang iglap, naramdaman niyang siya na naman ang tagalabas. Kinagabihan, hindi makatulog si Leah. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang buong bahay. Nang dumaan siya sa may hardin, narinig niya ang mga boses. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya si Arden at Clarissa na nag-uusap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Umiiyak na naman si Clarissa. Alam kong mahal mo pa rin ako, Arden. Nararamdaman ko, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Nag-abang si Leah sa isasagot ni Arden. Nagdasal siya. Pakiusap, sabihin mong hindi. Ngunit si Arden ay hindi sumagot. Nanatili lang itong tahimik, nakatingin sa malayo. At ang katahimikan na iyon ay mas masakit pa sa kahit anong salitang maaari niyang marinig. Ang katahimikan ay isang sagot. Umakyat si Leah pabalik sa kwarto ng walang ingay. Ang bawat hakbang ay parang yapak sa ibabaw ng bubog. Ang katahimikan ni Arden sa hardin kanina ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Iyon ang kumpirmasyon. Ang puso nito ay hindi pa rin nakaka-move on. Ang puso nito ay pag-aari pa rin ng babae mula sa nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng torture. Si Clarissa, sa utos ni Arden, ay pinayagang manatili sa guest house habang inaayos ang kanyang buhay. Ngunit ang guest house ay naging mansyon na rin. Araw-araw, nandoon siya.
Isang multo ng nakaraan na hindi kayang paalisin ni Leah. Sinadya man o hindi, palaging may paraan si Clarissa para ipamukha kay Leah na siya ang dayuhan sa lugar na yon. Arden, naalala mo ba yung paborito nating restaurant sa Tagaytay? Namimiss ko na yung steak doon, sabi ni Clarissa isang umaga sa almusal, habang nakatingin kay Arden na may ngiti. Isang maliit at malungkot na ngiti lang ang isinagot ni Arden. Pero para kay Leah, sapat na iyon. Isang mundong hindi siya kasama, isang nakaraan na hindi niya kayang burahin. Si Doña Felina naman ay panay ang kampi kay Clarissa. Hay nako, Arden. Si Clarissa talaga ang nakakakilala sa'yo. Siya ang bagay sa pamilyang ito. Sabi nito isang hapon, sapat na ang lakas para marinig ni Leah mula sa kusina. Naramdaman ni Leah na unti-unti siyang nawawala. Ang maliit na pag-asang nabuo sa kanyang puso ay dahan-dahang namamatay, pinapatay ng bawat ngiti, bawat alaala, bawat tingin na ipinupukol ni Arden kay Clarissa. Bumalik na naman ang pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang huling pako sa kanyang kabaong ay dumating isang gabi. Pababa siya ng hagdanan para kumuha ng gamot para sa sakit ng ulo niya. Mula sa itaas, tanaw niya ang buong sala. At doon, nakita niya sila. Nakatayo si Arden malapit sa bintana, nakatalikod. Si Clarissa naman ay nasa harap nito. Umiiyak na naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Arden. Humihikbing sabi ni Clarissa. Wala na akong pamilya. Wala na akong pera. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Hindi umimik si Arden. At pagkatapos, ginawa ni Clarissa ang isang bagay na tuluyang dumurog sa puso ni Leah. Lumapit ito at niyakap si Arden mula sa likod. Isinubsob ang mukha nito sa malapad na likod ng lalaki. Please, Arden, huwag mo akong iwan ulit. Napahawak si Leah sa rehas ng hagdanan para suportahan ang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang masakit na pagkirot. Naghintay siya. Naghintay siya na itulak ni Arden si Clarissa palayo. Naghintay siya na sabihin nitong, hindi pwede, may asawa na ako. Pero hindi iyon nangyari. Nanatiling nakatayo si Arden. Hindi ito gumalaw. Hindi nito inalis ang mga kamay ni Clarissa na nakayakap sa kanya. Hinayaan lang niya. At sa sandaling iyon, naintindihan na ni Leah ang lahat. Tapos na ang laban. Isang laban na sa simula pa lang ay hindi naman talaga para sa kanya. Paano siya lalaban sa mga alaala? Paano siya lalaban sa isang babaeng minsan nang naging mundo ng lalaking unti-unti na niyang minamahal? Tahimik siyang umakyat pabalik sa kwarto. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya ito pinunasan. Umupo siya sa harap ng maliit na lamesa sa sulok ng silid. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang ballpen. Sa ilalim ng ilaw mula sa lampshade, nagsimula siyang magsulat. Hindi isang mahabang liham, ilang salita lang. Mga salitang naglalaman ng lahat ng sakit at pagpaparaya na nararamdaman niya. Pagkatapos, kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang isang maliit at lumang notebook, ang kanyang talaarawan, ang nag-iisang bagay na personal na dinala niya sa mansyon. Binuklat niya ito sa huling pahinang may sulat at inilapag sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng papel na sinulatan niya. Nag-impake siya. Hindi niya dinala ang mga damit at sapatos na binili para sa kanya ni Arden. Ang isinilid lang niya sa maliit niyang bag ay ang mga luma niyang damit, ang mga gamit na pag-aari niya bago pa man siya maging si Ginang Valmores. Bago siya umalis, tumayo siya sa gitna ng kwarto at tiningnan ito sa huling pagkakataon. Ang malaking kama kung saan siya natutulog gabi-gabi na may unan sa pagitan nila. Ang bintana kung saan niya unang nakitang muli ang liwanag sa mga mata ni Arden. Ang sakit, sobrang sakit. Ngunit kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya, para sa dignidad niya, para sa puso niyang unti-unti nang nagiging abo. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng unan ni Arden ang papel na sinulatan niya kanina. Pinipili kong umalis.
Dahil ang puso ko ay hindi nakasama sa kontrata, madaling araw na nang tahimik siyang lumabas ng mansyon. Walang nakakita sa kanya. Ang buong bahay ay natutulog. Walang kamalay-malay sa isang pusong tahimik na tumatakas. Nang makalabas siya sa malaking gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa bintana ng master's bedroom ay patay. Malamig. Walang buhay. Gaya ng pakiramdam niya. Naglakad siya palayo. Palayo sa 5 milyon. Palayo sa pangalang Balmores. Palayo sa lalaking nagturo sa kanya kung paano umasa. At siya ring nagturo sa kanya kung gaano kasakit ang mabigo. Naglakad siya palayo. Dala-dala ang isang pusong basag, ngunit buo pa rin ang pagkatao. Ang Tala-arawan may isang uri ng katahimikan na mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Iyon ang katahimikang gumising kay Arden. Masyadong maluwag ang kama, masyadong malamig. Ang parte ng kama kung saan dating natutulog si Leah ay hindi nagalaw. Ang kumot ay perpektong nakalatag. Umupo siya. Isang hindi magandang pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib. "Leah?" Tawag niya. Pero tanging ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Bumangon siya. Pumasok siya sa walk-in closet. Wala na ron ang mga simpleng damit ni Leah. Ang natira na lang ay ang mga mamahaling bestida na binili niya para rito. Mga bestidang hindi naman nito gustong suotin. Bumalik siya sa kwarto at doon niya nakita. Sa ibabaw ng kanyang unan, may isang piraso ng papel. Kinuha niya ito. Sulat kamay ni Leah. Pinipili kong umalis. Dahil ang puso ko ay hindi nakasama sa kontrata. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Arden. Isang nag-aalab na galit. Umalis siya. Matapos ang lahat. Matapos niyang ipagamot ang kapatid nito. Matapos niyang ipagtanggol ito sa harap ng lahat. Ganoon na lang ba yon? Kinuyom niya ang papel sa kanyang kamay. Pero sa ilalim ng galit, may ibang emosyon na nagsusumigaw. Pagkalito. Ang puso ko ay hindi nakasama sa kontrata. Anong ibig sabihin noon? Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang bagay sa lamesa sa tabi ng kama. Isang luma at maliit na notebook na kulay kape. Ang tala-arawan ni Leah. Iniwan niya ito. O marahil ay nakalimutan. Dahil sa kagustuhang makahanap ng sagot, umupo si Arden at binuksan ito. Ang unang mga pahina ay puno ng takot. Puno ng pag-aalala para sa kapatid niya, si Leo. Puno ng kahihiyan dahil sa pagpayag sa kontrata. Nabasa ni Arden kung paano ito umiiyak gabi-gabi. Noong unang linggo, pakiramdam niya'y binenta niya ang kanyang kaluluwa. Sana mapatawad ako ni Bunso. Para sa kanya ang lahat ng ito. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nagbago ang tono ng mga sinulat ni Leah. Nagsimula itong magsulat tungkol sa kanya. Lasing na naman si Sir Arden. Hindi niya alam. Pero naririnig ko siyang umiiyak sa library. Kung kaya ko lang sanang alisin ang sakit na nararamdaman niya. Ngayong gabi, kinantahan ko siya. Nakatulog siya na parang isang bata. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang amo ko. Nakita ko lang siya bilang isang lalaking sugatan. Kinain niya ang sopas na niluto ko. Isang maliit na bagay, pero para sa akin napakalaki na noon. Sana palagi siyang kumain sa umaga. Bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Arden. Ang mga gabing akala niya'y mag-isa siya, ang mga sakit na pilit niyang tinatago. Nakikita pala niya lahat, nararamdaman pala niya. At pagkatapos, dumating siya sa mga pahina matapos ang gabing ipagtanggol niya ito mula kay Tita Felina. Sinabi niyang magiging totoo na ang kasal namin. Alam kong biro lang yon, pero bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Panginoon, huwag niyo po sanang hayaang mahulog ako. Hindi pwede. Maling-mali ito. Pero nahulog siya. At nabasa ni Arden ang bawat yugto ng pagkahulog na yon. Nabasa niya ang selos nang bumalik si Clarissa. Nabasa niya ang sakit sa bawat pagtingin niya kay Clarissa. At sa huli, nabasa niya ang huling isinulat nito. Marahil ay ilang oras lang bago ito umalis. Ang sulat kamay ay bahagyang nabura.
Tila nabasa ng mga luha. Nakita ko silang magkayakap. Hindi siya pumalag. Doon ko naintindihan na wala akong lugar sa puso niya. Pero okay lang. Hindi ko pinagsisisihan na minahal ko siya. Kahit sa malayo lang. Kahit isang araw lang niya akong mahalin, masasabi kong naging makabuluhan ang buhay ko. Binitawan ni Arden ang talaarawan na para siyang napaso. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ay isang malakas na tunog ng paghikbi ang bumasag sa katahimikan na iyon. Sarili niyang hikbi. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang mga daliri ay humihigpit sa kanyang buhok. Ang sakit. Isang uri ng sakit na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi ito ang sakit ng pagkakanulo. Ito ang sakit ng pagsisisi. Ang tanga niya. Ang bulag niya. Ang babaeng tahimik na nagpapagaling sa kanyang mga sugat, itinaboy niya. Ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya, binaliwala niya. Para kanino? Para kay Clarissa? Biglang tumigil ang pag-iyak ni Arden. Napalitan ito ng isang malamig na pag-iisip. Clarissa. Ang kwento nito, may hindi tugma, Mateo. Yun ang pangalang sinabi ni Clarissa. Isang pangalang pamilyar. Saan niya nga ba narinig iyon? At pagkatapos, parang kidlat na tumama sa kanya ang alaala. Ang pangalan ng lalaking nagpabagsak sa kanyang ama. Ang demonyong sumira sa kanilang pamilya. Fortaleza, Mateo. Fortaleza? Tumayo si Arden. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Poot. Hindi ito coincidence. Ito ay isang plano at si Clarissa ay hindi biktima. Isa siyang kasangkapan. At siya, si Arden, ay naging isang tanga na muling nagpaloko. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na nagdial. Sinagot ito sa unang ring. Sir? Ang boses ni Arden ay malamig na parang yelo. Walang bahid ang anumang emosyon. Imbestigahan mo si Clarissa de Silva at isang lalaking nagngangalang Mateo Fortalejo. Lahat. Ngayon na. 24 na oras. Yun lang ang kinailangan ng private investigator ni Arden para kumpirmahin ang lahat ng kanyang hinala. Ang bawat piraso ng impormasyon na ipinadala sa kanyang email ay nagpatigas sa kanyang panga at nagpayelo sa kanyang dugo. Si Mateo Fortalejo. Ang nag-iisang anak ni Ricardo Fortalejo, ang dating business partner at pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama na siyang tumraydor dito. Si Mateo ang nag-orkestra ng lahat. Nilapitan niya si Clarissa, ginamit ang kahinaan nito sa pera at binuo ang isang plano para hindi lang makuha ang 5 milyon, kundi para sirain din ang pangalan ni Arden at sa huli ay makuha ang Balmores Corporation. Ang pagbabalik ni Clarissa ay hindi dahil sa pagsisisi. Ito ay phase 2 ng kanilang plano. Pagkatapos basahin ang huling report, isinara ni Arden ang kanyang laptop. Ang sakit na naramdaman niya kahapon ay wala na. Ang natira na lang ay isang malamig at matalas na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para maningil. Kinabukasan ipinatawag niya si Clarissa sa kanyang opisina. Arden, nasaan ka kahapon? Nag-alala ako. Malambing na sabi nito pagpasok. Ngumiti si Arden. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na. May inayos lang akong importante. Actually, tungkol sa atin. Sa atin? Nagningning ang mga mata ni Clarissa. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat, sabi ni Arden. Tumayo at lumapit dito. Tama ka. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Ang saya sa mukha ni Clarissa ay hindi maitago. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi gumanti ng yakap si Arden. I will file for an annulment with Leah. Pagpapatuloy niya. And then, pakakasalan kita. Talaga, Arden? Oh, thank you. Thank you. Halos maiyak na sabi ni Clarissa. Pero may kondisyon ako, dagdag ni Arden. Gusto kong maging parte ka ng kumpanya. I will transfer 40% of my shares to your name.
para patunayan sa lahat, lalo na kay Tita Felina, na seryoso ako sa'yo. Natigilan si Clarissa. 40%, iyon ay higit pa sa inaasahan nila. Iyon na ang kontrol sa buong kumpanya. Pero Arden, sigurado ka ba? Oo naman, sabi ni Arden, hinawakan ang mukha nito. Para sa'yo, lahat. Hindi na napigilan ni Clarissa ang sarili. Hinalikan siya nito. At sa pagkakataong ito, tumugon si Arden. Isang malamig at walang emosyong halik. Sapat lang para kumbinsihin ang ahas sa harap niya. Kinabukasan, sa isang conference room sa Valmores Tower, naganap ang pirmahan. Naroon si Clarissa, nagniningning sa tuwa. Naroon si Mateo Fortalejo, na ipinakilala bilang financial advisor ni Clarissa. Ang ngiti ng tagumpay ay bakas sa kanyang mukha. Naroon din si Tita Felina, na inimbitahan mismo ni Arden. Masaya dahil sa wakas ay natauhan na ang kanyang pamangkin. Handa na ba ang lahat? Tanong ng abogado ni Arden habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Handang-handa na. Nakangising sabi ni Mateo. Kinuha ni Clarissa ang mamahaling ballpen, handa ng pirmahan ng papel na magbibigay sa kanya ng lahat. Ngunit bago pa man tumama ang dulo ng ballpen sa papel, isang malaking screen sa likod ng conference table ang biglang umilaw. Lahat ay napatingin. Ang unang lumabas ay isang litrato. Isang litrato ni Clarissa at Mateo na magkahawak kamay na pumapasok sa isang condo unit. Pagkatapos ay isang video. Isang video na kuha ng CCTV sa isang bangko kung saan magkasama nilang wini-withdraw ang 5 milyon na ninakaw mula kay Arden. At ang huli, isang audio recording. Ang boses ni Mateo. Konting tiis na lang, mahal. Kapag napirmahan na ni Clarissa ang share transfer, mapapasa atin na ang lahat ng pinaghirapan ng mga Valmores. Ang boses ni Clarissa. Excited na ako. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa Arden. Na yon, sa pag-iisnab niya sa akin noon para lang sa business niya. Nabitawan ni Clarissa ang ballpen. Namutla ang kanyang mukha na para bang nakakita ng multo. Si Mateo ay napatayo. Ang pagkagulat at galit ay hindi na maitago. Anong kalokohan to, Arden? Sigaw ni Clarissa. Ngumiti si Arden. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Ngunit ito ay isang nangiti na puno ng panganib. Ang tawag dyan, Clarissa, ay ebidensya. Tumingin siya kay Mateo. At ang tawag naman sa'yo, Fortalejo, ay talunan. Katulad ng ama mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang ilang pulis. Clarissa de Silva, Mateo Fortalejo. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud and theft, sabi ng hepe ng pulisya. Habang pinupusasan ng dalawa, napatingin si Doña Felina kay Arden. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ngayon niya lang naintindihan ng lahat. Ngayon niya lang nakita kung gaano siya naging bulag. Pagkatapos mailabas ng mga pulis ang dalawa, tumahimik ang buong silid. Nagsialisan na rin ang mga abogado. Naiwan si Arden at ang kanyang tiyahin. Ngunit hindi tumingin si Arden sa kanya. Wala siyang panahon para doon. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang kailangan niyang makita. Nagmamadali siyang lumabas ng conference room. Hindi pinansin ang tawag ng kanyang tiyahin. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at halos takbuhin ang hallway. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng kanyang sekretarya. Huminto si Arden. Humarap dito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na ngayon lang ulit nakita ng lahat. Desperasyon. Alamin mo kung nasaan si Leah. Bilis! Ang amoy ng bagong labang damit. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa yero. Ito na ang bagong mundo ni Leah. Isang linggo na siyang nakatira sa isang maliit na kwarto na inuupahan niya sa isang eskinita sa Quezon City. Simple lang ang buhay. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang maliit na karinderya.
Sa hapon, tumutulong siya sa isang daycare center. Ang lahat ng kinikita niya, maliban sa pambayad ng upa at kaunting pagkain, ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Nalaman niyang naipasok na sa ospital sa Maynila ang kanyang kapatid, na ayos na ang lahat. Alam niyang si Arden ang gumawa noon. Isang parte sa kanya ang gustong magpasalamat, pero mas malaki ang parte na nagsasabing mas mabuti ng ganito. Malayo. Tahimik. Masakit pa rin, lalo na sa gabi kapag mag-isa na lang siya. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala. Ang tawa ni Arden sa hardin, ang pagtatanggol nito sa kanya, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya bago bumalik si Clarissa. Pero pinipilit niyang maging matatag para sa sarili niya. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Mabilis siyang tumakbo, sinisubukang sumilong sa maliit na waiting shed sa kanto. Habang pinapagpag niya ang kanyang basang damit, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kabilang kalsada. Isang itim at makintab na sasakyan. Ang puso ni Leah ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi. Imposible. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakasuit. Si Arden. Napatigil ang mundo ni Leah. Nakalimutan niya ang ulan. Nakalimutan niya ang mga taong nagkukumpulan sa waiting shed. Ang tanging nakikita niya ay si Arden, na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa na rin ng ulan, at nakatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo ito. Tumakbo ito patawid ng kalsada, hindi inalintana ang mga sasakyang bumubusina. Ang mga mata nito ay hindi humihiwalay sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsisisi, pangungulila, at isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Huminto si Arden sa harap niya. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa mukha nito, sa buhok nito, sa mamahalin nitong damit, ngunit wala siyang pakialam. Leah, sabi nito, ang boses ay basag, halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Leah. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang tanga-tanga ko, Leah. Pagpapatuloy ni Arden, ang mga kamay nito ay nanginginig sa gilid. Ang bulag ko. Pinakawalan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko dahil sa pride at takot. Sir, wag mo na akong tawaging sir. Putol nito. Binasa ko ang talaarawan mo. Binasa ko ang lahat. At wala nang masasakit pa sa katotohanang nasaktan kita ng ganito. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa mga mata ni Leah, humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng tao sa waiting shed, sa gitna ng abalang kalye, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ginawa ni Arden ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Leah na mangyayari. Lumuhod ito. Lumuhod si Arden Valmores sa maruming semento at basang kalsada. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at sinseridad. Pinirmahan ko noon ang isang kontrata para sa 1 taon para iligtas ang pangalan ko. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ngayon, nandito ako para sa isang kasunduan. Isang totoong kasunduan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Kung papayag ka, hindi na 1 taon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Leah ang kanyang hinaharap. Buong buhay ko na. Hindi na napigilan ni Leah ang sarili. Humagulgol siya, iyak ng saya, iyak ng pagpapatawad. Iyak ng isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan. Dahan-dahan siyang tumango. 1 beses, 2 beses. Tumayo si Arden at sa isang mabilis na galaw, hinila siya papalapit at niyakap. Nang napakahigpit, isinubsob ni Leah ang kanyang mukha sa dibdib nito
Nilalanghap ang amoy ng ulan at ang amoy ng lalaking mahal niya. Itinaas ni Arden ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pangako, puno ng pasasalamat, at puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng ingay ng syudad, ang tanging mahalaga lang ay silang dalawa. Sa wakas, magkasama. Sa wakas, buo. Ang araw ay sikat na para bang ang kalikasan mismo ay nakikisaya. Nakatayo si Arden sa ilalim ng isang arko na puno ng puting bulaklak sa gitna ng kanilang hardin. Hindi ito isang malaking katedral, hindi rin daan-daan ang bisita. Ang naroon lang ay ang kanyang ina na si Doña Eliana, na hindi mapigil ang pag-agos ng luha ng kaligayahan, ang kanyang tita Felina, na tahimik na nakangiti sa isang sulok, at ang buong pamilya ni Leah na laking pasasalamat na lumuwas mula sa Laguna. Ang lahat ay simple, ngunit para kay Arden, ito ang pinakamahalaga at pinakatotoong sandali sa kanyang buhay. Tumingin siya sa dulo ng aisle na gawa sa mga puting tela, at doon nakita niya si Leah. Suot ang isang simpleng puting bestida na walang mamahaling palamuti. Naglakad ito papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, bumibilis ang tibok ng puso ni Arden. Ang babaeng ito, ang babaeng minsan niyang itinuring na parte lang ng isang kontrata, ngayon ay ang babaeng bubuo sa kanyang pagkatao. Sa tabi ni Leah dahan-dahang naglalakad ay ang kapatid nitong si Leo, na ngayon ay malusog na at nakangiti ng malapad. Siya ang naghahatid sa kanyang ate sa altar. Nang makarating sila sa harap, magalang na iniabot ni Leo ang kamay ni Leah kay Arden. "Alagaan mo ang ate ko," bulong nito. "Buong buhay ko," sagot ni Arden, at tiningnan si Leah. Ang kanilang mga panata ay hindi mahahaba o magarbo. Ang mga ito ay simple, tapat, at nagmumula sa puso. "Nangako ako noon na hindi na kita papabayaan," sabi ni Arden nang nanginginig ang boses, hawak ang mga kamay ni Leah. At sa harap nila, sa harap ng Diyos, inuulit ko ang pangakong yon. Ikaw ang naging liwanag ko sa gitna ng kadiliman, Leah. Ikaw ang nagpagaling sa akin. At mula ngayon hanggang sa huling hininga ko, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Mahal kita. Naluha si Leah habang isinusuot ni Arden ang singsing sa kanyang daliri. Ikaw ang katuparan ng mga dasal na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sagot naman nito. Minahal mo ako noong pakiramdam ko ay wala akong halaga. Tinanggap mo ako ng buo. Mahal na mahal kita, Arden. Pagkatapos ng seremonya, sa maliit na salo-salo, lumapit si Tita Felina kay Leah. May dala itong isang maliit na kahon. "Leah, hiha," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang sapat na salita para sa aking kapatawaran. Naging bulag ako dahil sa takot at pride. Sana balang araw mapatawad mo ako. Binuksan nito ang kahon. Sa loob, may isang kwintas na may pendant na gawa sa esmeralda. Ito ay pamana pa mula sa lola ko. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ikaw ang tunay na Valmores. Niyakap ni Leah ang matanda. Pinapatawad ko na po kayo, tita. Lahat tayo ay nagkakamali. Sa isang sulok, bukas ang isang maliit na telebisyon. Isang balita ang lumabas. Ang huling hatol para kina Clarissa de Silva at Mateo Fortalejo. 10 taon na pagkabilanggo para sa kanilang mga kasalanan. Saglit na tiningnan ito ni Arden. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang atensyon niya ay na kay Leah at sa isang maliit na batang lalaki na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila. "Papa, Mama." Iyon si Harvey, ang kanilang isang taong gulang na anak. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang simbolo ng kanilang bagong simula. Binuhat ni Arden si Harvey. Ang maliit na bata ay may hawak na isang pulang unan at sa ibabaw nito ay ang kanilang mga wedding rings. "Salamat, champ,"
Nakangiting sabi ni Arden at ginulo ang buhok ng anak. Kinuha niya ang mga singsing. Isinuot niya ang isa kay Leah at isinuot naman ni Leah ang isa sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang kontrata, walang pagkukunwari, tanging puro at wagas na pag-ibig. Hinalikan niya si Leah habang karga-karga ang kanilang anak. Ang tawa ni Harvey ay humalo sa halik nila. Sa gitna ng kanilang hardin, sa ilalim ng sikat ng araw, kumpleto na ang pamilya Valmores, isang pamilyang sinubok ng pagkakanulo at sakit. Ngunit pinagaling ng pagpapatawad at pinagtibay ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang hindi inaasahang kasunduan, ngunit nagtapos sa isang pangakong panghabang buhay.